Ang nabagong pagkatao ay nabubuhay sa tunay at radikal na pag-ibig. Episode ROM 23, Tunay na Pag-ibig. Epistola sa mga taga-Roma, ang praktikal na aplikasyon. Key passage, Roma 12:9-21. Verse of the day. Ang pag-ibig nawa ay hindi pa kunwari. Kapuutan ang masama, makapit sa mabuti. Magsiibigan kayo na parang magkakapatid. Sa pagpaparangal, ipagpauna ninyo ang isa't isa. Roma 12:9-10. Magandang balita, Biblia. Parallel verse. Walang sino man ang may higit na pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Juan 15:13. Reflection. Magsandali at basahin ang Roma 12:9-21 bago magpatuloy. Ang pag-ibig na walang pakunwari bilang pundasyon. Sinimulan ni Pablo ang bahaging ito sa isang radikal na pahayag. Ang pag-ibig nawa ay hindi pakunwari. Ang salitang Griego na anopokritos ay nangangahulugang walang pagkukunwari, walang maskarang pangteatro. Sa mundo ng Greko-Romano, ang mga aktor ay nagsusuot ng maskara upang gumanap ng iba't ibang karakter. Inaanyayahan tayo ng apostol na umibig ng hindi umaarte, kundi nagmumula sa tunay na pusong nabago. Ayon kay Charles Spurgeon, ang pag-ibig na pakunwari ay mas masahol pa sa hayag na pagkapuot sapagkat nilililang nito habang sinisira. Ang tunay na pag-ibig na ito ay hindi lamang damdamin, kundi nagpapakita sa konkretong aksyon at desisyon na hangarin ang mabuti ng iba. Ang moral na paradox ng Kristiyano. Kapuotan ang masama, makapit sa mabuti, ay nagpakita ng mapanuring kalikasan ng tunay na pag-ibig. Ang pandiwang Griego na apostugeo para sa kapuotan ay nangangahulugang matinting pagkamuhi. Hindi natin tunay na maiibigin ang totoo kung hindi natin kinakasuklaman ang sumisira sa ating minamahal. Pinaliwanag ni Thomas Manton, ang isang matanda na sa pananampalataya ay mayroong pinino na panlasa na nakikilala ang banal at hindi. Hindi dahil sa legalismo, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang ganitong moral na kaalaman ay hindi ginagawa tayong walang pusong hukom, kundi magpagmahal na tagapagtanggol ng katotohanan at kalinisan na nagpoprotekta sa atin at sa mga minamahal natin. Ang pag-ibig ng magkapatid bilang ebidensya. Magsiibigan kayo na parang magkakapatid ay gumagamit ng salitang Griego na Philadelphos na naglalarawan ng natural na pagmamahal sa gitna ng magkakapatid. Itinataas ni Pablo ang ugnayan sa simbahan sa antas ng tunay na pamilyang relasyon. Puna ni John MacArthur, ang simbahan ay hindi lamang organisasyong panrelihiyon, kundi isang pamilyang espiritual kung saan ang koneksyon ay higit pa sa dugo. Ang pag-ibig na ito ay may kasamang initimadad, katapatan at pangmatagalang pangako na tinataglay ng pinakamahusay na relasyon sa pamilya. Ang paggalang bilang ekspresyon ng pag-ibig. Sa pagpaparangal, ipagpauna ninyo ang isa't isa ay nagpapakita ng revolusyonaryong konsepto. Ang salitang Griego na proegiomai ay nangangahulugang manguna sa pagbibigay galang, magkusang ipakita ang paggalang. Sa kultura na nababaliw sa katayuhan at personal na pagkilala, hinihikayat tayo ni Pablo na makipagkompetensya sa pagbibigay ng galang sa halip na pagtanggap nito. Ang ganitong ugali ay sumasalamin sa isipan ni Kristo, na bagamat siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya itinuturing na kailangang gawing kanyang kapantayan sa Diyos. Filipos 2:6. Ang tunay na kadakilaan ay nasusukat sa ating kakayahan na iangat ang iba. Ang pagtulong bilang praktika ng pag-ibig. Gawin ninyo ang pagmamaraling hospitado. Ay isinasalin ang terminong Griego na piloxilos, na literal na nangangahulugang pag-ibig sa mga estranghero. Sa sinaunang mundo, kung saan bihira at mapanganib ang mga tuluyan, ang hospitality ng mga Kristiyano ay literal na tagapagligtas ng buhay. Tinukoy ni Spurgeon,
Dapat ang ating mga bahay ay maging mga kanlungan para sa nangangailangan at embahada ng kaharian ng Diyos para sa mga nawawala. Ang gawain ito ay higit pa sa simpleng kagandahang asal upang maging ministeryo ng biyaya na sumasalamin kung paano tayo tinanggap ng Diyos noong tayo ay mga estranghero at kaaway. Magpala sa mga umuusig. Pagpalain ang mga umuusig sa inyo, pagpalain at huwag sumpain, ay marahil ang pinakamalaking hamon sa natural na puso. Ang salitang Griego na eulogio para sa pagpalain ay nangangahulugang magsalita ng mabuti, hingin ang pabor ng Diyos. Ipinakita ni Jesus ang tugon ito sa krus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Lucas 23:34. Ang utos na ito ay hindi masokismo'y espiritual, kundi makapangyarihan na pagpapakita na binasag na ng Ebanghelyo ang mapanirang siklo ng paghihigante. Ang tunay na Kristiyanong empatiya, makigalak kayo sa mga nagagalak, makitulog sa mga tumutuloy, ay naglalarawan ng kakayahan na makiisa sa mga karanasan ng iba. Puna ni Manton, mas madaling makisay sa mga tumutuloy kaysa makigalak sa mga nagagalak, sapagkat mas natural ang inggit kaysa malasakit. Ang empatiya na ito ay nangangailangan ng pagkamatay sa ating likas na egosentrismo at pagbuo ng kakayahang ipagdiwang ang tagumpay ng iba nang walang pagkukumpara o pagkainggit. Ito ay ebidensya ng pusong tunay na nabago ng Ebanghelyo. Ang kapakumbabaan bilang daan sa pag-ibig. Huwag kayong magmataas, kundi makisama kayo sa mga mababa. Ay gumagamit ng pandiwang Griego na sunabago, na nangangahulugang dalhin ng sabay-sabay. Inaanyahayan tayo ni Pablo na pahintulutan ng ating puso na maakit sa mga ituluturing na maliit sa mundo. Ito ay hindi paternalistikong pagpapakumbaba, kundi tunay na pagkilala na pinili ng Diyos ang mga hangal ng mundo upang ipahiya ang mga pantas. 1 Korinto 1:27. Ang tunay na karangalan ay natutuklasan sa voluntaryong pagpapakumbaba. Daigin ang masama ng mabuti. Huwag mong hayaang masama ang magtagumpay sa iyo, kundi pagtagumpayan mo ang masama ng mabuti. Ay naglalarawan ng huling dihang estratehiya ng kaharian. Ang pandiwang Griego na Nikao ay nangangahulugang ganap na manakop. Ang masama ay hindi nasasakop ng masama, kundi ng mabuti na napakahusay at matatag na nababago ang likas ng pagtatalo. Para bang lagari sa tuktok ng kaaway, ang ating walang kondisyong pag-ibig ay maaring matunaw ang pinakamahirap na resistensya. Key message: ang tunay na pag-ibig ay ang sukdulang ebidensya ng pagbabago ng Ebanghelyo na nagpapakita sa konkretong aksyon na sumasalamin sa katanginan ni Kristo. Ang pag-ibig na ito ay higit pa sa sentimentalismo para maging isang radikal na pamamaraan ng pamumuhay na nagdudulot ng biyaya sa mga kaaway, nagbibigay galang sa iba ng higit sa ating sarili at nilalampasan ang masama ng hindi matitibag na kabutihan. Ito ang natatanging katangian ng mga tunay na nahipo ng biyaya ng Diyos. Praktikal aplikasyon. Pagsusuri ng pagiging totoo. Panakanakang suriin kung ang iyong pag-ibig para sa iba ay totoo o kung ito ay hango sa personal na interes, reputasyon o inaasahang gantihan. Pagpapraktik ng pagtulong. Buksan ang iyong tahanan para sa mga taong nangangailangan ng kanlungan, pagmamalasakit o simpleng pakikisama ng Kristiyano, lalo na sa mga hindi makakabalik ng kabutihan. Pagtugon sa pagsalungat. Kapag humarap ka sa kritisismo o pag-uusig, tumugon ng may pagpapala at panalangin para sa mga umaatake sa iyo. Sadyang hanapin ang kanilang ikabubuti. Pagdiriwang ng iba. Linangin ang ugali ng pagtutuan ng pansin sa tagumpay ng iba. Pagbabahagi ng kanilang kaligayahan ng walang pagkukumpara o inggit at pakikidalamhati sa mga nahahapis. Closing prayer. Aming Amang nasa langit, kinikilala kong ang aking likas na pag-ibig ay nadungisan ng pagkamakasarili at pagpukunwari. Hiniling kong sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, makalikha ka sa akin ng isang tunay na pag-ibig
na sumasalamin sa katangian ni Kristo. Tulungan mo akong kamuhian ang masama nang hindi nagiging malupit na hukom at hanapin ang mabuti ng may banal na sigasig. Turuan mo akong parangalan ang iba ng higit sa aking sarili, mag-practice ng hospitalidad bilang ministeryo, at pagpalain maging ang mga umuusig sa akin. Bigyan mo ako ng isang puso na nagagalak sa mga nagagalak at nahahapis sa mga nahahapis. Patawarin mo ako sa kayabangan at hikayatin mo ang aking puso sa mga mapagkumbaba. Lalo na ihingin ko ang iyong biyayang manaig ang masama sa pamamagitan ng mabuti at umasa na ang iyong pag-ibig ay mas makapangyarihan sa anumang pagsalungat. Naway ang aking buhay ay maging buhay na patotoo ng iyong mapanibagong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. The Gelato Ministry.